tungkol sa isang taong nangangailangan ng forgiveness. Nagsimula ang kwento kay Jesus at sa kanyang mga disciples. Nandyan si Peter, isang sa mga unang disciple ni Jesus. Nandyan din si Judas, isa sa mga 12 disciples na magbe-betray kay Jesus, kaya napako siya sa krus. Yan. Sinabi kasi ni Jesus sa kanila na punta akong Jerusalem, mga kasama, at doon ako mamamatay. pero sinasabi ng mga disciple na si Judas na Siguro nagkakamali ka lang. Ang sabi ni Jesus, hindi ka dapat mamamatay. sabi pa ni Peter, Tama, ikaw dapat, Jesus, ang mararamdaman ng kingdom at ikaw ang buhay namin. Tapos tayo mga disciples, kasama kami mamahala sa pagulong. pero nagkamali ang mga disciples. Kumuha ng tuwalya at palanggana at yumuko si Jesus sa harap ni Peter ng mga disciples na parang isang servant at sinimulang hugasan ang paa ng kanyang disciples. At sabi ni Jesus, Love one another as I love you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciple, if you love one another. napatanong si Peter kay Jesus. Jesus, saan ka punta? Sabi ni Jesus, Kung saan ako pumunta, hindi ka pa makakasunod ngayon. Pero, you will follow later. nagtanong ulit si Peter. Jesus, bakit hindi ako makakasunod sa'yo ngayon? Iaalala ko ang buhay ko para sa iyo. Ang sagot naman ni Jesus ay, Talaga, Peter? Ibibigay mo ang buhay mo para sa akin? Alam mo, bago tumingala ako, ang manok ay sasabihin mong hindi mo ako kilala ang 3 beses. pero sabi ni Peter, Jesus, hindi ko mo magagawa yan. Makahalap ka namin disciples ko. sinamahan ng mga disciples si Jesus ni Peter sa Garden of Gethsemane, kung saan siya ay taimtim na nangangailangan o nananalangin ng higit pa kaysa dati. Si Judas naman ay umalis. Pero maya-maya, pumunta si Judas sa Garden ng Gethsemane kasama ang mga soldiers at pinakapinunong priest. Sila ay may dalang torches, mga ilaw, at mga sandata. Sabi ng isang soldier, Sino sa inyo si Jesus? at sinabi ni Jesus, Ako si Jesus. madilim ang garden ng Gethsemane, pero lumiwanag at nagningning si Jesus. At napayuko o bow ang lahat kasama ang mga soldiers at priests. Akala ng mga disciples na iiwan na ng mga soldiers si Jesus, pero naging matigas sila at hinuli pa rin nila. At tumayo. Biglang kinuha ni Peter ang sandata ng soldier at tinaga at naputol ang kanang tainga ng pinunong priest na kasama ng soldiers. Pero inutusan ni Jesus si Peter na itago at ito at pinagaling o binalik ni Jesus ang tenga ng priest. At hinuli na nila si Jesus at dinala sa high priests. Ang ibang disciples ay tumakbo dahil takot sila maaresto din. Ngunit si Peter, he followed Jesus from a distance doon sa courtyard. Habang nasa courtyard ang lahat,
Pati si Jesus na tinatanong ng mga opisyales at mga priests. Biglang may babae na parang namukhaan si Peter. Kaya tinanong niya, Di ba isa kang disciple rin ni Jesus? Ay, hindi po ako yun. Hindi ko siya kilala. 3 beses ni Peter na sinabi na hindi niya kilala si Jesus nang biglang tumilaok ang manok. Yun. Doon na na-realize ni Peter na tama ang sabi ni Jesus na bago tumilaok ang manok ay sasabihin niya, hindi mo ko kilala ng 3 beses. Malungkot si Peter. Patingin nga ng sad face mo. Ganyan. Sadya umiyak nang umiyak si Peter kasi nasaktan niya ang damdamin ni Jesus. Nag-pray si Peter at humingi ng tawad. Minsan, nakakasabi o nakakagawa tayo ng nakakasakit sa iba, no? Lahat tayo nagkakaroon ng kasalanan. Nasasaktan din si Jesus dahil sa salita at ginagawa natin. Pero ang sacrifice ni Jesus sa buhay niya sa cross ang nag-forgive sa atin. And dyan, natatapos ang ating kwento. The end. Good job!